Magandang umaga po mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Narito na ang lagay ng ating panahon ngayong araw nga ng Lunes, June 9, 2025. At sa ating latest satellite images, makikita natin ang patuloy nating pagmamonitor sa low pressure area. Kahapon, nasa may silangan pa ito ng Baler at ngayon nga ay nasa may bahagi na ito ng West Philippine Sea. At huli nating namataan, nasa layong 85 km west northwest ng Bacnotan sa lalawigan ng La Union. Ito pa rin yung low pressure area na ilang araw na nating minomonitor at patuloy din natin ina-expect o inaasahan ang epekto ng southwest monsoon o habagat, partikular na nga sa may kanlurang bahagi ng Luzon at Kabisayaan. Asahan pa rin natin ang malaking bahagi ng Luzon at Visayas ay makararanas ng mga pag-ulan mula katamtaman hanggang sa kung minsan ay malalakas sa mga pag-ulan na dulot ng habagat. Ang bahagi naman ng Mindanao ay makararanas ng mga isolated o pulupulong mga pag-ulan, pagkidlat, pagkulog. Gayun din, mas maliit yung chance ng mga pag-ulan sa may bahagi ng Cagayan Valley Region. Dito naman sa ating minomonitor na low pressure area, base sa mga pinakahuling datos natin, posible pa rin itong maging bagyo, posible bukas o sa mga susunod na araw. At ang nakikita nating senaryo, ito ay kikilos pakanluran, papalayo sa kalupaan ng ating bansa at posibleng lumabas din ito ng Philippine Area of Responsibility sa mga susunod na araw. So patuloy po tayo magmo-monitor dito sa Pag-asa sa potential nga na maging bagyo na low pressure area na sa West Philippine Sea. At muli po, kung maging bagyo man ito, tatawagin natin itong bagyong Auring kapag nasa loob pa siya ng Philippine Area of Responsibility kapag ito ay nabuo. At patuloy rin pagmamonitor natin sa magiging epekto nito sa habagat na maaaring magdala ng patuloy na mga pag-ulan sa malaking bahagi ng kanlurang bahagi ng Luzon at ng Visayas. At maliban dito sa low pressure area na ating minomonitor, makikita natin wala tayong iba pang minomonitor na sama ng panahon sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility sa kasalukuyan. So lagi po tayo mag-update, particular na nga dito sa low pressure area na ating minomonitor na nasa West Philippine Sea na sa ngayon. At sa ating magiging lagay ng panahon dito sa Luzon, malaking bahagi pa rin ng Luzon ay makararanas ng maulap na kalangitan na may mga pag-ulan. Ito ay dulot ng low pressure area at ng habagat o southwest monsoon. Mag-ingat pa rin po mga kababayan sa mga posibilidad ng mga biglang pagbaha o mga flash floods at pagguho ng lupa at landslides. Agwat nga at sa nalalabing bahagi nga ng Luzon, partikular na yung Cagayan Valley Region, ay mas makararanas ng mas maliwalas sa panahon na may mga isolated o pulupulong mga pag-ulan, pagkidlat, pagkulog. Agwat nga ng temperatura sa Lawag, 26 to 32 degrees Celsius. Sa Baguio, sa 18 to 24 degrees Celsius. Sa Tuguegarao, hanggang 35 degrees Celsius. So medyo mainit pa rin sa may area ng Tuguegarao. Sa Metro Manila, 24 to 30 degrees Celsius. Sa Tagaytay naman, 22 to 28 degrees Celsius, habang sa area naman ng Legazpi, 25 to 31 degrees Celsius. Dito naman sa Palawan at gayon din sa Visayas at Mindanao, mas malaki din yung tsansa ng mga katamtaman hanggang sa kumisan ay malalakas sa mga pag-ulan dito sa Palawan. Kaya mag-ingat po yung mga kababayan natin dito sa Palawan sa mga posibilidad ng mga flash floods. Dulot nga yan ng habagat or southwest monsoon. Agwat nga ng temperatura sa Calayan Islands, nasa 24 to 30 degrees Celsius. Sa bahagi ng Puerto Princesa, 24 to 29 degrees Celsius. Ang malaking bahagi din ng Kabisayaan, lalong-lalo na itong Western Visayas, ay makararanas din ng mga kalat-kalat na mga pag-ulan na dulot ng habagat. Agwat ang temperatura sa Iloilo, 24 to 31 degrees Celsius. Sa Cebu naman, 25 to 31 degrees Celsius. Habang sa Tacloban ay 26 to 32 degrees Celsius. Malaking bahagi din ng Mindanao ay makararanas naman ng mga isolated o pulupulong pag-ulan, pagkidlat, pagkulog. Asahan natin baka posible po na medyo mainit sa may area ng Mindanao. At ang agwat ng temperatura sa Zamboanga, 24 to 33 degrees Celsius. Sa Cagayan de Oro, 25 to 32 degrees Celsius. Habang sa Davao ay 25 to 33 degrees Celsius. Posible pa rin yung mga isolated or mga localized thunderstorms at ang ating mga Regional Services Division sa iba't ibang rehiyon ay maglalabas din ng mga thunderstorm advisories, mga rainfall information kapag may mga namataan tayong mga kaulapan. At naglabas pa rin tayo ng weather advisory ngayong alas 5 ng umaga at inaasahan pa rin natin ngayong araw ang malaking tsansa ng mga pag-ulan, partikular na sa makanlurang bahagi ng Luzon at kasama rin itong Visayas, partikular na yung Antique. Kaya posible po ngayong araw pa rin yung mga katamtaman hanggang sa kung minsan ay malalakas sa mga pag-ulan sa bahaging ito ng ating bansa.
Bukas, araw ng Martes, inaasahan pa rin natin ang mga pag-ulan na dulot ng habagat, lalong-lalo na kapag na-develop po na maging isang ganap na bagyo itong low pressure area natin binabantayan bukas, kaya posible pa rin yung mga pag-ulan sa bahaging ito ng ating bansa, lalo na dito sa may area ng Calabarzon, Mimaropa, ilang bahagi din ng Bicol Region at yung western section ng Central Luzon, kasama rin yung Pangasinan at maging dito sa may area ng Metro Manila at karatig ng mga lalawigan. Pagdating ng araw ng Miyerkules, patuloy nating inaasahan yung epekto ng habagat or southwest monsoon sa malaking bahagi pa rin ng Luzon at dito sa may area ng Antiques sa Visayas. Kaya mag-ingat po yung mga kababayan natin, lalong-lalo na yung mabababang lugar na posibleng magkaroon ng mga flash floods. Doon naman sa matataas na lugar, posible yung mga landslide. Kaya mag-ingat po, lalo na ilang araw na rin pong nagkakaroon ng mga pag-ulan dito sa may western section ng Luzon at ng Visayas. Sa lagay naman ng ating karagatan ay wala naman po tayong nakataas na gale warning sa anumang bahagi ng ating kapuluan. Kaya ligtas pa rin po malaot yung mga sakyang pandagat at malilit na mga bangka sa mga baybay ng ating bansa. Gayunpaman, kapag po mayroong mga localized thunderstorms, posibleng biglang lumakas yung alon ng karagatan, kaya iba yung pag-iingat pa rin po sa ating mga kababayan, lalong-lalo na yung may maliliit na mga bangka.